Prediction 2025. Category 5 Typhoon Ragasa battering northern Luzon. Lumabas na sa vision ko, mga ganong date. So, ganong date ko rin nagawa. Super Typhoon Uwan batters the Philippines. Ang taong 2025 ay tinatawag ko siyang 2025 is the biblical awakening. Okay? Uy, kakutok! Uy, kakutok na nilog! Yung mga nangyayari sa Biblia, sa history noon, ay mauulit sa ngayon. Nakagawian na tuwing simula ng bagong taon, pinapakinggan ang mga kilalang manghuhula katulad ni na Rudy Baldwin at Jovi Vargas. Taon-taon, may iisang bagay na hindi nawawala sa isip ng maraming Pilipino. Ano ang mangyayari sa susunod na taon? At tuwing may nagsasabing, alam nila ang sagot, psychic, reader, seer. Tahimik ang bansa at nakikinig. Mga hula tungkol sa sakuna, kamatayan, kaguluhan, pagbagsak ng sistema. Pero heto ang tanong na bihirang itanong. Paano kung hindi ang hula ang mahalaga, kundi ang epekto nito sa isip natin? Ngayon sa video na ito, hindi ko kayo kukumbinsihin na maniwala sa kanila at hindi ko rin pahakay na mang-insulto dito. Gagamit lang ako kung saan ako may alam, isang simpleng psyop analysis para himayin ang 2026 predictions ni na Rudy Baldwin at Jovi Vargas. Hindi para patunayang mali sila, kundi para maintindihan bakit parang palagi silang tama. Kamakailan, parehong lumabas sina Rudy Baldwin at Jovi Vargas sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Isang programa na sa loob ng maraming taon ay naging simbolo ng tiwala ng publiko. Sa isipan ng manunood, kung nasa KMJS niyan, siguro may basehan. Sa isang segment ng unang episode ng KMJS tungkol sa hula para sa taong 2026, ilan sa mga binanggit na hula ay mas malalakas na bagyo at baha, lindol at sakuna, terrorism, political instability, pagkamatay ng kilalang personalidad, posibleng lockdowns at health threats. At sa loob ng ilang oras ito ay naging trending, viral, pinag-uusapan sa comment sections, takot, paniniwala, pagdududa. Pero bago natin husgahan ang prediction nila ngayong 2026, kailangan muna nating balikan ang nakaraan. Noong taon ng 2025, ilan sa mga naging prediction ni Rudy Baldwin ay malaking pagsabog ng Taal Volcano, sunod-sunod na plane crashes, 2 bagong pandemya, bigla ang pagkamatay ng sikat na personalidad. Reality check, walang catastrophic eruption ang Taal. May plane accidents pero pasok sa global averages. Walang idineklarang bagong global pandemic. May celebrity deaths na nangyayari naman taon-taon. Ang mahalagang obserbasyon, hindi kung may nangyari ba, kundi kung iyon ba ay tiyak na nahulaan. Si Jovi Vargas naman ay mas nakapokus ang prediction sa political tension, government shakeups, social unrest. Pero kung titingnan ang mga datos, walang extraordinary collapse. Walang bigla ang pagbabago na lumagpas sa normal political cycle. Dito papasok ang isang mahalagang prinsipyo ng isang psychic. Ang credibility ay hindi nabubuo sa lakas ng emosyon, kundi sa consistency ng accuracy nito. Pagdating ngayong 2026, may napansin ako.
Nagbago ang estilo ng kanilang hula. Mas kaunti ang eksaktong petsa. Pangalan, lugar. Mas dumami ang general disasters, broad warnings, open-ended outcomes. Sa prediction ni Rudy Baldwin ngayong taon, mas malalakas na bagyo, baha at lindol, terrorist incidents, new virus threats, korupsyon na walang resolusyon. Sa prediction naman ni Jovi Vargas ngayong taon, political instability, posibleng people power, government scandals, bigla ang pagkamatay ng isang mahalagang tao. Ang tanong, may mali ba dito? Ang sagot, wala. Pero may mas mahalagang tanong, may nahulaan ba talaga sila? Ang psychological operation o PSYOP ay hindi lang ginagamit ng militar sa digmaan. Pwede rin ito sa media at content analysis at pinapaliwanag nito ang pag-trigger ng emosyon, pag-frame ng narrative, pagkuha ng attention, pagbuo ng perceived authority. Sa PSYOP, hindi na natin kailangan na malaman kung ang isang tao ay may masamang intensyon. Sapat na natin malaman ang predictable emotional response. At sa kulturang Pilipino, takot, sakuna, at pag-alinlangan ang pinakamabilis pumasok sa isip ng isang tao. Ayon sa aking obserbasyon, ang takot ang pinaka-epektibong content strategy. Bakit? Dahil sa Pilipinas, taon-taon may bagyo. May lindol dahil sakop tayo ng Pacific Ring of Fire. May political scandal kahit sino pa ang nasa administrasyon. Kapag ang hula ay naka-align sa existing na takot, mukha itong accurate kahit statistically inevitable lang. Ito ang nakatago sa likod ng kanilang hula. Hindi ito foresight. Ito ay emotional synchronization. Napansin nyo ba? Walang eksaktong araw, pangalan, lugar. Bakit? Dahil ang malabong hula ay hindi nasisinungalingan. May bagyo? Check. May namatay? Check. May gulo sa gobyerno? Check. Ito ang Barnum Effect. Kapag tinatanggap ng ating isipan ang general statements kagaya nito bilang personal at accurate. Sa PSYOP terms naman, ito ay ambiguity preserves authority. Halimbawa, kapag may nangyaring plane accident, biglang lalabas ang komento. Ayan na, natupad na naman ang hula. Pero tandaan, may aviation incidents taon-taon. Walang binanggit na airline. Walang petsa. Walang flight number. Ang validation ay nangyari pagkatapos ng event. Mukhang hula. Pero ang totoo, pattern recognition lang. Kapag ang isang psychic ay lumabas sa KMJS, may tahimik na psychological transfer na nangyayari. Parang sinasabi ng isip natin, kung pinayagan yan sa primetime, legit yan. Hindi ito panlilin lang, ito ay media psychology. Ang platform kagaya ng KMJS ang nagiging validator at hindi ang accuracy ng hula. Base sa pattern ng kanilang operation, ang posibleng incentives nito ay relevance, views at engagement, image protection, audience retention. Kapag pumalya ang specific predictions, nagiging mas general ang kasunod. Hindi dahil malawak ang mga kaalaman, kundi dahil adaptive ang messaging. So, ano ba talaga ang psychic predictions? Hindi propesya,
Hindi rin conspiracy, kundi emotional signals na sumasabay sa takot at kawalan ng kasiguruhan ng lipunan. Sa totoo lang, hindi dapat ganito ang tanong natin. Magkakatotoo ba ang mga hula? Kundi dapat itanong natin sa sarili ay, bakit tayo madaling maniwala? Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkakaroon ng kaalaman sa hinaharap o kinabukasan, kundi ang pagkakaroon ng kaunawaan sa kung paano hinuhubog ang isipan natin ngayon kagaya ng paniniwala sa mga hula. Kung gusto mo ng ganitong klaseng analysis, hindi sensational, kundi sistematiko, mag-subscribe. Dahil minsan, ang pinaka-importanting hula ay hindi tungkol sa ating hinaharap, kundi sa kung paano tayo mag-isip